Ito na talaga yung sinasabing winter. Ayan. Grabe. Pwede na maghalo-halo. Abot na dito yung ice. Yung snow. Yan guys, yung kapal. Tignan kahit may araw. Hindi siya natutunaw. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone! For today's video, i-share ko lang sa inyo kung ano yung mga tatlong bagay na nagustuhan ko dito sa Canada as a housekeeping. Okay, i-compare natin yung buhay ko as a housekeeping dito sa Canada as saka domestic helper sa Hong Kong. First, ang nagustuhan ko po dito sa Canada ay syempre malaki po yung salary. Compare naman po sa Hong Kong ay mas maganda po ang salary dito sa Canada. And then, second, yung oras ng trabaho. Okay, ang oras ng trabaho ko dito sa Canada ay 6 hours every day for Monday to Friday. And then, ang kagandahan dito ay 2 araw ang off. Saturday and Sunday ay wala pong trabaho. Talagang matik po na pahinga yan. Depende na lang sa employer nyo. Dito sa Canada, kung kayo ay mag-extra job or mag-extra work, ay meron kayong bayad. Sa ano naman, nung nasa Hong Kong ako, yung oras ng trabaho ko ay madali na naman kasi hindi naman nakakapagod yung trabaho namin dun sa Hong Kong. Lalo na yung buhay pa sina Lola sa si Lolo ay ang nag-start kami mag-work 6 o'clock in the morning and then 7 p.m. ay mayroon na pong magpapalit sa amin magbabantay kay Lola. Okay, syempre kailangan natin makasama dun sa kasama natin sa Hong Kong. Lalo na pag Pilipina ay gagalaw din po tayo kahit hindi po natin yung trabaho. Pakikisama po yung tawag doon. Dito naman sa Canada ay wala po akong pinapakisamahan na kapwa natin Pilipino o ibang lahi, kundi mga employer ko lang sa kayong mga bata. Wala akong kasamang toxic people. Sorry for the word of toxic. Talagang naranasan ko yun sa Hong Kong nung sa mga kasama ko sa Hong Kong kasi talagang toxic talaga sila. Pero hindi ko sila dinibdib, hinayaan ko na lang. And then third, dito sa Canada ay may chance tayo maka-apply ng permanent residence dito sa Canada. Pag naging permanent residence na tayo dito sa Canada, ay pwede na natin makuha yung family natin. Pero kahit nga hindi po tayo permanent residence dito sa Canada, kung tayo ay temporary foreign worker na nag-work dito sa Canada, ay pwede na rin po natin makuha yung family natin. Kasi meron naman pong rule sa IRCC na pwede na po natin i-sponsoran yung ating pamilya kahit po tayo ay naka-work permit holder pala. So yan po ang kagandahan dito sa Canada compare po sa Hong Kong. Sa Hong Kong ay wala pong chance na maging permanent residence tayo. Okay, yung kasama ko, nagstay po siya sa Hong Kong ng 26 years. Pero nung umuwi siya ng Pilipinas ay hindi po siya naging permanent resident. So napakaganda talaga dito sa Canada kasi napakagaan ng buhay, hindi ka masyadong pagod at hindi ka makikisama sa kapwa natin Pilipino na alam naman natin yung ibang kasama natin na Pilipino ay mga toxic talaga. So hindi naman po lahat, okay? Pero based po sa experience ko sa Hong Kong ay ganun po ang naranasan ko. So yung mga nagbabalak na mag-apply dito sa Canada, gawin nyo na guys. Subukan nyo na ngayon habang maluwag pa po yung government ng Canada sa mga temporary foreign worker. Kasi alam nyo naman ngayon na ang Canada ay nagpit na po sa mga international student. So hindi natin alam, baka sunod na ipitan nila yung mga temporary foreign worker na magpupunta po dito sa Canada. So ngayon pa lang ay mag-asikaso na kayo. Hanap na kayo ng agency. Kung kayo po ay nasa Hong Kong, kung kayo po ay may mga experience sa elderly, sa bata, apply na kayo. Kung gusto nyo po mag-apply sa agency ko, sa North Point, pwede po kayo mag-apply doon. Anytime po, punta lang kayo doon Saturday, Sunday. Okay, grab nyo na guys yung opportunity ngayon habang po ay maluwag pa po ang Canada para sa mga foreign worker na mag-work po dito sa Canada. So, yun lang guys. Na-share ko lang sa inyo yung mga bagay na napaka-importante kung kayo po ay mag-work dito sa Canada. So guys, if you find my video helpful, please paka-subscribe naman po and do like and share na rin po kung nagustuhan nyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo. Please, pakiclick naman po yung bell notification para ma-notify po kayo sa mga bago kong video. So, yun lang guys. Good luck po. Thank you for watching. Bye. God bless us all.